Sa isang malamig na gabi ng Taglagas, nakatayo si Officer Bradley Daniels sa harap ng istasyon ng pulis sa maliit na bayan ng Willow Bend. Kanyang nilalanghap ang preskong hangin habang minamasdan ang madilim na lansangan. Matagal na siyang naglilingkod sa bayang ito mula nang bumalik siya mula sa kanyang military deployment. Sa unang tingin, ang Willow Bend ay mukhang isang tahimik at ordinaryong bayan, ngunit sa ilalim ng katahimikan nito ay may mga misteryong hindi basta-bastang nalilimutan. Maraming usap-usapan tungkol sa biglaang pagkawala ng mga tao, matagal ng awayan ng mga pamilya, at mga lumang lagusan na nag-ugnay sa mga luma at iniwang ari-arian. Bagaman tila katang-isip lamang ang ilan sa mga ito, may kutob si Bradley na may katotohanan sa likod ng mga alamat. Habang iniikot niya ang kanyang tingin sa paligid, isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa kanya, isang pakiramdam na tila may mangyayaring kakaiba sa gabing iyon. Sa gitna ng katahimikan, isang mahinang pag-iyak ang umalingaw-ngaw sa hangin, isang iyak ng isang tuta. Sa unay inakala niyang ito ay guni-guni lamang, ngunit nang marinig niya itong muli, naging malinaw na ito ay isang maliit na aso na nasa panganib. Agad siyang kumilos, sinundan ng tunog, at napansin niyang papalakas ito habang papalapit siya sa isang makipot na eskinita. Ang kanyang puso ay bumilis, hindi dahil sa kaba kundi dahil sa hindi maipaliwanag na pakiramdam na may mas malalim na dahilan kung bakit ang tuta ay nag-iisa sa madilim na lansangan. Sa ilalim ng sirang ilaw sa kanto, nasilayan niya ang isang basang tuta na nanginginig at mukhang takot na takot. Ang balahibo nito ay basa at may bahid ng putik, at sa mga mata nitong nangingislap sa ilaw, bakas ang desperasyon. Lumuhod si Bradley at dahan-dahang iniabot ang kamay upang pakalmahin ang tuta. Nag-atubili ito sa simula, ngunit kalaunan ay lumapit ito, inilapat ang malamig nitong ilong sa kanyang mga daliri. Napansin ni Bradley ang maliit at sira-sirang kwelyo sa leeg nito, at nang kanyang tiningnan, isang kakaibang simbolo ang nakaukit sa balat ng kwelyo. Bigla siyang nanlamig. Kilala niya ang simbolong iyon, isang marka na may koneksyon sa isang lumang kaso na hindi kailanman nalutas. Ang kasong iyon ay may kaugnayan sa isang makapangyarihang pamilya sa Willow Bend, ang mga Armitage, na matagal nang pinaghihinalaang sangkot sa mga iligal na gawain. Habang pinagmamasdan ang tuta, isang malalim na kutob ang bumalot kay Bradley. Ang gabing ito ay hindi lang tungkol sa isang nawawalang alagang hayop, ito ay tila simula ng isang mas malaking misteryo na matagal nang ibinabaon sa nakaraan ng bayan. Hawak ang nanginginig na tuta sa kanyang bisig, mabilis na nagtungo si Bradley sa kanyang patrol car. Binalot niya ito ng maliit na kumot na nakatago sa kanyang trunk, at habang inilalagay ito sa passenger seat, hindi pa rin niya matanggal ang kanyang tingin sa kwelyo nito. Ang simbolong nakaukit doon ay isang pamilyar na insignia, isang crest na ilang beses na niyang nakita sa lumang mga kaso na may kaugnayan sa mga Armitage. Ang pamilyang ito ay minsang isa sa pinakamakapangyarihan sa Willow Bend, ngunit nawala sila sa bayan matapos ang isang misteryosong sunog sa kanilang mansyon ilang taon na ang nakalipas. Matagal nang tinanong ni Bradley ang sarili kung ang sunog ba ay isang aksidente o isang sinadyang pagtatakip sa isang mas malaking sikreto. Ngayon, sa paghawak niya sa kwelyo ng tuta, pakiramdam niya ay muli siyang hinihila pabalik sa kasong iyon. Habang bumabaybay sa madilim na daan patungo sa lumang Armitage Mansion, nagsimula ng umambon. Ang maliliit na patak ng ulan ay dahan-dahang dumami hanggang sa naging isang malakas na pagbuhos, parang binabalaan siya na huwag nang ituloy ang kanyang balak. Ngunit hindi siya natinag. Alam niyang kung may natitirang sagot tungkol sa koneksyon ng tuta sa mga Armitage, matatagpuan niya ito sa lumang bahay. Pagdating niya sa lumang kalsadang patungo sa mansyon, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Ang mga lumang punong kahoy ay mistulang yumuko sa hangin, animoy binabantayan ang dating marangyang tahanan na ngayoy isang guho na lamang ng nakaraan. Pumarada siya sa harap ng lumang tarangkahan na halos natabunan na ng mga ligaw na halaman. Bumabaha na ang paligid, at ang bawat hakbang niya sa basang damuhan ay lumilikha ng tunog na masyadong malakas sa katahimikan ng gabi. Ang dating engrandeng harapan ng mansyon ay ngayon ay mistulang isang anino ng kanyang dating anyo, ang mga bintana ay basag, ang bubong ay tila gumuguho, at ang dating matibay na pinto ay wala na sa bisagra nito. Humakbang siya papasok, hawak pa rin ang tuta, habang ang kanyang flashlight ay naglalakbay sa madilim na pasilyo ng bahay.
Ang loob ng mansyon ay tila nakulong sa panahon, ang mga lumang muebles ay natatakpan ng alikabok, ang mga kurtina ay punit-punit, at ang amoy ng amag ay lumalatag sa buong paligid. Ngunit isang bagay ang nagpagulo sa kanya, may mga bakas ng yapak sa alikabok sa sahig. Hindi siya nag-iisa. May ibang taong bumisita rito kamakailan. Lalo siyang naging maingat habang sinusundan ang mga bakas papunta sa isang pinto sa dulo ng bulwagan. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, at nang kanyang itulak ito, bumungad sa kanya ang isang luma at nakakatakot na hagdan pababa sa isang basement na hindi niya alam na umiiral noon. Sa bawat hakbang pababa, lalong lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ang flashlight niya ay nagbigay liwanag sa makitid at malamig na espasyo, isang lumang silid na tila isang dating laboratorio. Ang mga luma at kinakalawang na mesa ay punong-puno ng papel, bote ng kemikal, at iba't ibang kagamitan. Ngunit ang pinakanagpahinto sa kanya ay ang isang pader kung saan nakapinta ang parehong simbolo na nasa kwelyo ng tuta. Napatitig siya roon, unti-unting nararamdaman na ang kanyang pagkakatuklas ngayong gabi ay mas malalim pa kaysa sa kanyang inaasahan. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi na siya maaaring umatras. Sa kabila ng malamig at mabigat na pakiramdam sa lumang basement, pilit na pinakalma ni Bradley ang sarili. Ang tuta sa kanyang bisig ay tila mas lalo pang nanlalamig, marahil dahil sa hindi maipaliwanag na tensyon sa paligid. Muli niyang inikot ang kanyang paningin sa paligid ng silid. Ang bawat sulok ay puno ng alikabok, ngunit hindi maikakaila na may ilang gamit dito na mukhang kamakailan lamang nadalaw. May ilang bote ng kemikal sa isang lamesa, may mga papel na tila may isinulat na mahahalagang tala, at sa isang gilid, may lumang metal na kabinet na may kandado. Sinubukan niyang buksan ito, ngunit mahigpit ang pagkakasara. Habang iniikot niya ang kanyang flashlight, napansin niya ang isang bahagi ng pader na tila may kakaibang texture, parang natakpan lamang ng manipis na tabla. Lumapit siya at dahan-dahang kinapa ito. At nang kanyang itulak, bumukas ito sa isang makitid na daanan na bumababa pa lalo sa ilalim ng mansyon. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magpatuloy, ngunit ang kutob niya ay may mas malalim pang lihim ang lugar na ito. Nagdesisyon siyang bumalik muna sa kanyang patrol car para humingi ng backup, ngunit bago pa man siya makalayo, isang malakas na tunog ang narinig niya mula sa lagusan. Tumigil siya. May ibang tao nga rito. Hindi na niya maaaring baliwalain ito. Mahigpit niyang hinawakan ang flashlight at muling sumulong. Ang tuta, bagaman takot, ay hindi pumalad. Para bang may gusto rin itong ipakita sa kanya. Habang bumababa siya sa mas madilim pang lagusan, naramdaman niya ang paninindig ng kanyang balahibo. Ang lugar ay mas malamig kaysa sa inaasahan niya, at ang amoy ay isang pinaghalong amag, kalawang, at kung anong matapang na kemikal. Sa ilalim ng kanyang sapatos, naramdaman niya ang basa at madulas na lupa, na para bang matagal nang hindi nadadaanan ang lagusang ito. Nang marating niya ang dulo, tumambad sa kanya ang isang malaking silid na tila isang lumang laboratorio o isang lihim na silid ng eksperimento. May mga sirang hawla sa gilid, at sa gitna ng silid, may isang malaking lamesa na puno ng mga dokumento, lumang larawan, at mapa ng Willowben. Ngunit ang pinakanagpakilabot sa kanya ay ang isang sirang hawla na may bakas ng dugo at may isang papel na nakasulat ang pangalang Charlene Baines. Nanlamig si Bradley. Alam niya ang pangalang iyon. Si Charlene Baines ay isang nurse sa Willowben General Hospital na misteryosong nawala halos isang dekada na ang nakalipas. Ang kanyang pagkawala ay isang malaking palaisipan noon, at maraming haka-haka na may nalaman siyang isang bagay na hindi dapat malaman, isang bagay na may kinalaman sa pamilya Armitage. Ngayon, sa harap ng isang duguang hawla at kanyang pangalan sa isang dokumento, mas lumalakas ang hinala ni Bradley na ang pagkawala ni Charlene ay hindi isang simpleng kaso ng paglayas. Habang tinatalakay niya ang mga dokumento, biglang kumalusko sa kabilang bahagi ng silid. Agad niyang inangat ang kanyang flashlight, ngunit huli na. May isang anino na mabilis na dumaan sa kabilang sulok ng silid. Hindi niya ito nakita ng buo, ngunit sapat na ang paggalaw upang malaman niyang hindi siya nag-iisa. Bago pa siya makasigaw o makapagtawag ng tulong, isang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ang umalingaw-ngaw. May nagkulong sa kanya sa ilalim ng lumang mansyon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Bradley. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa hagdan,
ngunit nang subukan niyang buksan ang pinto, hindi ito gumagalaw. May naglock nito mula sa labas. Napalunok siya, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi siya maaaring magpanik. Kasama niya pa rin ang tuta, na ngayon ay mas lalong kumakapit sa kanyang bisig, tila nararamdaman din ang panganib. Huminga siya ng malalim at sinimulang pag-aralan ang kanyang paligid, naghahanap ng ibang paraan upang makalabas. Sa pag-ikot ng kanyang flashlight sa lumang silid, lalo niyang napansin ang mga detalye ng lugar. May isang malaking board sa dingding na puno ng mga litrato at sulat, karamihan dito ay mga larawan ng mga kilalang tao sa Willow Bend. Mga may-ari ng negosyo, ilang dating pulis at maging ilang opisyal ng gobyerno. Ang ilan sa kanila ay pamilyar kay Bradley, mga taong hindi mo akalain na may kinalaman sa anumang iligal na gawain. Ngunit ang isa sa mga litrato ang talagang nagpahinto sa kanya, ang isang lumang larawan ng pamilya Armitage, kasama ang isang batang lalaki na hindi niya maalala mula sa mga naunang investigasyon. Sa likod ng larawan, may nakasulat na isang pangalan, Yee Armitage, tagapagmana. Tagapagmana, bulong niya sa sarili. May isa pang natitirang miyembro ng pamilya. Nagsimula siyang maghanap ng kahit anong clue na maaaring makatulong sa kanya. Sa mesa sa gitna ng silid, may isang lumang journal. Binuksan niya ito at nagsimulang basahin ang mga nakasulat. Sa loob nito, may mga tala tungkol sa isang lihim na samahan na tila matagal nang umiiral sa Willow Bend. Ang samahang ito ay tila may kontrol sa maraming aspeto ng bayan, mula sa negosyo, politika, hanggang sa batas. Isa sa mga pahina ang nagbigay kay Bradley ng mas malinaw na larawan ng kanilang ginagawa. Ang proyekto ay nagpapatuloy. Ang mga hayop ang unang hakbang. Ang pagsubok sa tao ay paparating na. Kailangang tiyakin nating walang makakaalam. Nanlamig ang kanyang katawan. Ang tuta na kanyang nakita sa lansangan ay maaaring isang eksperimento, isa sa marami. At kung tama ang kanyang hinala, hindi lang mga hayop ang naging biktima ng mga ito. Ang pangalan ni Charlene Baines ay nasa isang dokumento, ibig sabihin, malaki ang posibilidad na siya rin ay naging bahagi ng madilim na proyekto ng samahan. Nagsimula siyang maghanap ng paraan upang makalabas. Sa isang sulok ng silid, may isang lumang bakal na bentilasyon. Agad niyang kinuha ang isang lumang wrench mula sa mesa at sinimulang kalasin ang mga tornilyo. Isinilid niya ang journal sa kanyang jacket at dahan-dahang ipinasok ang tuta sa loob ng bentilasyon bago siya sumunod. Habang gumagapang siya sa makipot at madilim na daanan, narinig niyang may bumaba sa basement. May mga taong pumasok at halatang hinahanap siya. Dapat nakuha na natin ang tuta. Paano ito nakawala? Hindi tayo pwedeng mahuli. Alisin lahat ng ebidensya. Halos pigilin ni Bradley ang kanyang paghinga. Alam niyang kailangan niyang makalabas bago nila matunton ang kanyang tinataguan. Dahan-dahan siyang gumapang patungo sa dulo ng vent na umaasang magdadala ito sa kanya sa isang ligtas na lugar. Nang marating niya ang dulo, itinulak niya ang takip at lumabas sa isang lumang imbakan sa likod ng mansyon. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kabubatan, dala ang tuta, habang ang mga lalaking nasa loob ng mansyon ay patuloy na naghahanap sa kanya. Alam niyang hindi pa tapos ang laban na ito, ngunit sa ngayon, ang mahalaga ay nakatakas siya. Mabilis na tumakbo si Bradley sa loob ng masukal na kabubatan sa likod ng Armitage Mansion, pilit na iniiwasan ang anumang ingay na maaaring makatawag pansin sa mga lalaking humahabol sa kanya. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, binabasa ang kanyang uniforme, at ginagawang madulas ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit wala siyang oras upang magdahan-dahan. Sa kanyang bisig, mahigpit na kumakapit ang tuta, nanginginig sa takot ngunit tahimik, tila nauunawaan na nasa panganib sila. Nang makalayo-layo na siya, mabilis niyang sinuri ang kanyang cellphone, walang signal. Nasa labas na siya ng bayan, malayo sa anumang maaaring paghinga ng tulong. Alam niyang hindi siya maaaring bumalik agad sa istasyon ng pulisya. Kung ang samahang ito ay may mga koneksyon sa loob mismo ng gobyerno, maaaring may mga kasabwat sila sa departamento. Kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan upang ipasa ang impormasyong nakuha niya. Pagkatapos ng halos isang oras ng paglalakad sa kabubatan, narating niya ang lumang bahay ni Harold Gonzalez, isang dating investigador na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Mabilis siyang kumatok sa pintuan,
at ilang saglit lang, bumukas ito, lumabas ang isang matandang lalaki na may matalim na tingin. Bradley, anya, bahagyang nagulat ngunit agad na nakita ang basang tuta sa kanyang bisig. Anong nangyari sa'yo? Wala akong oras magpaliwanag ng buo, hingal na sagot ni Bradley, pero may nalaman akong isang bagay na hindi dapat manatiling sikreto. Pinapasok siya ni Harold at pinaupo sa isang lumang sopa. Dito niya ipinaliwanag ang lahat mula sa tuta, sa kwelyo nitong may simbolo, sa lumang mansyon ng Armitage, hanggang sa natuklasan niyang sekreto sa basement. Ipinakita niya ang journal na kanyang nakuha, pati na rin ang listahan ng mga pangalan at litrato ng mga kilalang tao sa Willow Bend na tila konektado sa samahan. Habang tinitingnan ni Harold ang mga dokumento, lalong lumalim ang kunot sa kanyang noo. Matagal ko nang pinaghihinalaan na may nangyayaring kakaiba sa bayan natin, bulong niya. Pero hindi ko inakalang ganito kalalim ang ugat ng katiwalian. Napabuntong hininga si Bradley. Ang tanong, paano natin ito isisiwalat nang hindi tayo ang mapahamak? Saglit na nag-isip si Harold bago tumayo. Kailangan natin ng tulong mula sa labas. May kilala akong isang mamamahayag na matagal nang naghahanap ng isang scoop na maaaring magpabagsak sa mga corrupt na opisyal sa bayan natin. Kung makuha natin ang ebidensya ng eksperimento sa tuta mo, lalo na kung may lason o kemikal sa katawan nito, maaaring sapat na itong dahilan para mapilitan ang mga otoridad na imbestigahan ito. Nagkatinginan sila ni Bradley, parehong nauunawaan ang panganib ng kanilang gagawin. Alam nilang kapag kumilos sila, posibleng habulin sila ng mga taong nasa likod ng samahang ito. Ngunit wala silang ibang pagpipilian. Kailangan nilang ituloy ang laban. Habang inihahanda ni Harold ang kanyang lumang kontak sa media, tahimik na nakayakap ang tuta kay Bradley. Sa unang pagkakataon mula nang mag-umpisa ang gabing ito, naramdaman niya ang isang bahagyang kapayapaan, hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil alam niyang hindi na siya nag-iisa. Kinabukasan, habang bahagyang tumila ang ulan, nagmadali si Bradley at Harold upang kumilos bago sila maunahan ng samahan. Nakipag-ugnayan si Harold sa kanyang kakilalang mamamahayag, si Daniel Moore, isang veteranong investigative journalist na matagal nang naghahanap ng ebidensya laban sa mga lihim na operasyon sa Willow Bend. Sa pamamagitan ng isang sikreto at naka-encrypt na tawag, sinabihan nila si Daniel na magkita sila sa isang ligtas na lokasyon upang ibigay ang ebidensya. Habang naghihintay ng sagot mula sa mamamahayag, tumungo si Bradley sa klinika ni A. Caldwell, ang veterinaryong may malasakit sa mga hayop at matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Alam niyang kung may makakahanap ng ebidensya sa katawan ng tuta, ito ay si A. Caldwell. Pagkapasok niya sa klinika, sinalubong siya ng doktor na agad napansin ang tuta. Mukhang dumaan ito sa matinding pagsubok, ani A. Caldwell habang maingat na sinusuri ang maliit na aso. Ano ang nangyari sa kanya? Hindi ko pa maipapaliwanag ng buo, sagot ni Bradley, pero kailangan kong malaman kung may kemikal o anumang indikasyon ng eksperimento sa kanya. Tumango si A. Caldwell at agad na nagsagawa ng ilang pagsusuri. Makalipas ang ilang oras, bumalik siya na may seryosong ekspresyon sa mukha. Bradley, ang nakita ko sa dugo ng tuta ay hindi normal. May natagpuan akong kemikal na hindi ginagamit sa anumang pangkaraniwang gamot. Mukhang ito ay isang klase ng sedative na ginagamit sa mga pagsubok sa laboratorio, at mas malala pa, maaaring ito ay isang bahagi ng mas malaking eksperimento. Lalong tumibay ang hinala ni Bradley. Ang samahan sa likod ng Armitage Mansion ay hindi lamang isang grupo ng kriminal, isa itong organisadong eksperimento na maaaring sumasangkot hindi lamang sa mga hayop kundi maging sa mga tao. Agad siyang bumalik kay Harold dala ang resulta ng pagsusuri. Makalipas ang ilang oras, natanggap nila ang sagot mula kay Daniel Moore. Payag siyang makipagkita sa isang ligtas na lugar, isang lumang imbakan sa labas ng bayan, kung saan hindi madaling matunton ng mga kasabwat ng samahan. Sa loob ng warehouse, inilatag nila ang lahat ng ebidensyang nakalap, ang journal mula sa mansion, ang mga litrato ng mga taong kasangkot, ang pagsusuri mula kay A. Caldwell, at ang mga dokumentong nakuha ni Bradley mula sa basement. Sa sandaling iyon, alam nilang wala ng atrasan. Kung mailalathala ito, ani Daniel habang tinitingnan ang mga papel, hindi lang ito magiging isang lokal na iskandalo, maaari itong umabot sa pambansang level. Ang sinumang nasa likod nito ay siguradong gagawa ng paraan upang pagtakpan ito.
Napatango si Bradley. Alam naming delikado ito pero hindi na namin pwedeng baliwalain. Nagpaalam si Daniel upang agad na ipasa ang mga ebidensya sa kanyang mga kasamahan sa media. Samantala, si Bradley at Harold ay bumalik sa istasyon ng pulis upang makipag-ugnayan sa mga mas mataas na otoridad. Sa pamamagitan ng ebidensya mula sa warehouse at sa tulong ng isang pahayagang naglathala ng expose tungkol sa lihim na samahan, ang buong bayan ng Willowbend ay nagising sa isang katotohanang matagal nang itinago. Hindi nagtagal, dumating ang mga investigador mula sa estado upang siyasatin ang kaso. Isang malawakang pagsalakay ang isinagawa sa iba pang pag-aari ng mga Armitage, at ilan sa mga kasabwat ng samahan ay naaresto. Ilang pangalan mula sa politika at negosyo ang lumabas, at ang katiwaliang bumalot sa bayan ng Willowbend ay unti-unting nabunyad. Ngunit hindi ito naging madali. May mga lumaban, may mga nagbantang itigil ang investigasyon, ngunit dahil sa ebidensyang inilantad ni Bradley, hindi na ito mapigilan. Ang lihim na samahan ay nabuwag, at ang mga natitirang miyembro nito ay nagtatago o nakakulong na. Sa huli, nang tuluyang humupa ang kaguluhan, bumalik si Bradley sa klinika ni Eth Caldwell upang kunin ang tuta. Ngayon, wala na itong takot sa mga mata nito. Habang papalayo siya sa klinika, naramdaman niyang sa kabila ng lahat ng panganib, may isang bagay siyang nagawa ng tama. Pinanood niya ang tuta na masayang kumakawag-kawag ang buntot nito, malaya na mula sa anino ng isang madilim na lihim. Ngayon, may bago na itong tahanan at may bagong simula. Sa kanyang puso, alam ni Bradley na natapos na ang isang kabanata, ngunit ang kanyang misyon na ipagtanggol ang bayan laban sa mga nakatagong panganib ay magpapatuloy.